So ayun guys, malapit na ako matapos dito sa Honda Civic. So napalitan ko na yan ng timing belt, oil seal, timing belt tensioner, tsaka yung mga drive belts dito sa labas. So yun na lang ang gagawin natin dyan, magpipinish na lang. Tapos yung sa likod ng makina, yung crank oil seal. So yan, papalitan na rin natin yung crank oil seal dito sa likod ng makina kasi tumatagas din siya. Dito na rin yung natin, transmission assembly. So bali binaba ko na yan kasi ang gagawin dito namin ay magpapalit na rin ng oil seal dito para sa shifter. Ayan, so tumatagas na rin siya, nauubusan na yan ng gear oil, kaya so papalitan namin tong na to, oil seal. So kung makikita nyo dyan, dami ng tagas. Tapos mayroon akong extrang i-demo sa inyo guys. So maalala nyo nakaraan, mayroon tayong ginawang video para dun sa sliding down na clutch, kaya pina-repace. So ganito yung idea dyan kasi guys, kung bakit wag nyong ipapa-repace yung flywheel. Kasi isipin nyo na lang, yung makina nyo sliding na nga, yung transmission nyo sliding na. So ibig sabihin, pag ang transmission na sliding, ang magiging problema niyan ay dito sa clutch disc, saka yung natin, pressure plate. Yan ang magiging pinaka problema niyan. Magiging sliding siya pagdating sa pressure plate pag yung tension spring nito ay mahina na siya. Saka ito, kung baga lumubog na to, so marami nang nakain sa kanya, saka yung clutch disc. So pagdating kasi dito sa flywheel, hindi basta-basta ito nire-replace kasi meron siyang, kumbaga, pinaka tolerance lang, yung pinaka specs ng dapat nating tabasin dyan. So ganitong mga burn marks is normal po yan sa flywheel. Magkakaroon talaga ng burn marks ang ating flywheel. Dito naman sa flywheel, makikita nyo dito may parang lubog yan, katulad ng aking drawing. So ibig sabihin, ang ating flywheel ay nakalubog na talaga yan. Ngayon kung babawasan mo pa yan, mas lalong lulubog yan. Hindi na kayang ipitin ngayon yung pinaka clutch disc natin, saka itong natin, pressure plate. So kung makikita nyo dyan sa pressure plate natin, nakalubog tong pressure plate natin, di ba? Ayan. So pag pumatong kasi yan dito guys, hindi naman yan totally ito lalapat dito sa pinaka natin, pinaka desk. Iipitin lang to talaga. So mayroon lang siyang tolerance na kaya niyang ipitin itong clutch desk natin. So ang mangyayari naman kasi diyan, dalawang magiging problema niyan pag nag-repace tayo dito sa sa flywheel. Pagiging sliding siya kung nasobrahan ang pagka-repace. Tapos dito naman sa pressure plate, kahit bago yan, ang manual transmission kasi mayroon yang dalawang nagiging problema. Isa na doon yung pagtigas ng clutch, gawa ng itong natin, pressure plate ay lumulubog. Minsan kung makikita nyo yan dito, sobrang hukay na yan dyan. Ang magiging problema niyan ay hirap ikambyo, tapos matigas yung natin, yung clutch pedal doon sa loob. Isa rin ang nagiging problema kung bakit nagiging matigas yung clutch pedal natin ay dito sa natin, sa shift fork. So kagaya niyan, itong shift fork na to ay na siya, masyado nang malalim. So dapat ito nga napalitan na tong shift fork na to. Ayan, kung makikita niyo, malalim na yung shift fork. Isang magiging cause ito kung bakit matigas yung natin, clutch pedal. So parang hindi siya smooth ipasok yung cambio. So ayun lang, advice ko lang dito sa natin, sa flywheel. Wag na wag nyong ipare-repace yung flywheel nyo basta-basta, kasi yung flywheel natin ay po yan, mayroon lang yan tolerance na hinihingi na para pwede tabasin. So pag lumagpas ka na ng 1.14 mm dyan, so hindi na po yan tolerable. Na yan, pwede nyo nang palitan yan kung malalim na masyado yung tanggal dito sa flywheel. Pero isa lang advice ko, wag na wag nyong ipapa-repace yung flywheel nyo, kasi magkakaroon kayo ng problema sa takbo nya, magiging slide po yan. Replacement parts or original parts, pag okay ang flywheel saka pressure plate, wala pong magiging problema dyan. Hahatak at hahatak ang makina. So ayun lang po, sana mayroon kayong nakuhang paliwanag sa akin pagdating dun sa transmission manual.
Maraming salamat po, Autorado Automotive Technician po uli. So ayun na guys, natapos ko na tong Honda Civic. So bali napaandar ko na yan. Tapos nagpalit ako ng o-ring ng distributor. Ngayon ang gagawin ko, kasi nagbunot ako ng distributor, so nawala yan sa ano natin, sa timing. So kailangan ko mag-readjust ng timing kasi kanina dito, so tinitingnan ko yung timing niya, so masyadong ano siya, naka-abanse. So kailangan i-correct natin yung timing dito. So ginamitan ko kaya ng timing light yung kanina. So ngayon ang gagawin natin para makorek yung ignition timing niya dito sa distributor, i-jump muna natin yung service port dun sa may sa may loob ng Honda para hindi naglalaban yung computer box sa distributor. So ganito yung pag re-adjust ng distributor niyan. Kailangan i-short mo yung pinaka OBD1 dito. So andito yung OBD1, ito. Ayan, so lalagyan lang ng yan. So dapat naka-switch off muna yung makina. Yung susi natin naka-switch off. Tapos itong dalawang pin na to, bali kasi yan mayroon siyang 3 pin tapos 2 pin. So ang kukunin natin ay yung pinaka 2 pin. Ito yung i-short natin para makorek natin yung ignition timing dun sa distributor at hindi lalaban yung computer box. Kasi kung hindi natin i-short ito, magiging problema niya na habang nag-a-adjust tayo ng distributor, yung computer box humahabol din, nag-a-adjust din ng kusa. So para maiwasan natin yung paglaban ng dalawa, ng distributor adjustment saka computer box, kailangan i-short muna natin ito. So ayan, na short na natin. Gagawin natin ngayon ay paandarin na yan. So nakakonek pa rin yung aking timing light. So gagawin natin ay paandarin muna natin to. So pag pinaandar nyo to guys, normal na iilaw yung check engine dyan na naka-steady. So normal na iilaw yung check engine dyan. Ayan yung check engine. Start natin. So kung makikita nyo, nakailaw yung check engine. Mawawala lang yan pag tinanggal na natin yung short natin doon. So gagawin natin, i-adjust muna natin yung timing ng makina. Ayan, kung makikita nyo yung timing ng makina masyadong malayo, dapat nandun yung nakatutok sa may arrow. I-adjust ko muna to. Adjust. Yung natin, yung distributor, pag tatanggal tayo, kailangan nating i-retiming yan ulit. Pag mga ganito kasing distributor, hindi yan basta-basta binubunot. So kailangan i-retiming ulit yan.
So ayun na, nailapit na natin yung timing mark dun sa pinaka pointer. So ang gagawin naman ngayon natin ay papatay na natin yung makina. So andun pa rin yung check engine natin. Gagawin na natin, patay na muna yung makina. Tapos sabay tatanggalin na natin yung nilagay natin ditong short. So yan, tanggalin na natin to. Tapos start uli. So dapat yung check engine dyan mawala na. So nakita nyo yung check engine, nag-off na siya. So ganun lang kadali guys mag-readjust ng timing ng distributor. So kailangan lang nating i-short yung pinaka OBD port ng computer box. So ayun lang guys, job done ulit tayo dito sa natin, Honda Civic, na pinalitan ng timing belt saka binaba yung transmission niya para palitan ng crank oil seal. So bali ang ginawa natin dito ay solid PMS. So ayun lang po, maraming salamat po sa inyo mga bossing sa tiwala kay Autorad Automotive Technician.